Base po sa ating latest satellite animation, isang low pressure area ang namataan po or nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility as of 2 in the afternoon. At huli itong namataan 1,670 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Base sa ating analysis, within the next 24 hours, mataas na agad ang tsansa na ito yung mag-iisang tropical depression or mahinang bagyo. Subalit base rin sa ating pagsusuri ay palayo po ito or moving eastward away from our country. So hindi nito directly makaka-apekto pa sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, yung pag-steer ng weather disturbance na ito plus yung ibang mga weather disturbance sa labas pa sa malayong parte ng ating kalupaan, ang siyang nagkokos po ng southwest monsoon or hanging habagat sa ngayon dito sa malaking bahagi ng Luzon. At aasahan pa rin overnight yung mga pag-ulan lalo na dito sa may western section, kabilang na ang Metro Manila. So sa mga lalabas po mula sa kanilang eskwela or trabaho, make sure na meron tayong baon or dalang payong or kapote para maiwasan po ang mabasa at magantabay na rin sa mga possible thunderstorms na maaaring magdulot ng mga flash floods or landslides. By tomorrow, August 12, that's Wednesday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan na halos katulad ngayong araw po ng Martes. Pinakang uulanin bukas dahil sa habagat itong Ilocos Region, ngayon din ang halos buong Cordillera Administrative Region, Batanes, Babueng Group of Islands, hanggang dito sa halos buong Central Luzon and Calabarzon, Metro Manila, at dito rin sa may Mindoro Provinces, makulimlim ang panahon simula sa umaga hanggang sa gabi bukas at may tsansa ng mga pag-uulan. Katulad ngayong araw, yung mga pag-ulan po natin by tomorrow ay tumitigil-tigil. No? So may mga times po na magiging maaraw, then kukulimlim, then magkakaroon ng mga light rains, lalakas ng bahagya, and then titigil po muli at magkakaroon ng mga pag-araw. Ganon yung nakikita nating weather scenario sa mga hindi lang bukas, no, kundi maging sa mga susunod na araw dito sa may western section of Luzon. Habang natitirang bahagi, asahan pa rin po ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan, particularly itong mga nasa western or nasa eastern section ng ating bansa. At asahan lamang po yung mga pulupulong pag-ulan or paggilid at pagkulog, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. For Metro Manila, temperatura bukas mula 25 to 30 degrees. Sa may Baguio, presko pa rin po at malamig mula 17 to 21 degrees Celsius at may tsansa ng mga fog, habang mainit sa may Tugigaraw hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, asahan po ang fair weather conditions for most areas except na lamang dito sa may northern Palawan, lalo na sa may Calamian Group of Islands. Dito sa may western Visayas, umaga pa lamang may chance na ng mga pag-ulan sa may Aklan, Antique at southern portion of Iloilo. But for the rest of these areas, asahan po yung bahagyang maaraw at bahagyang maulap na kalangitan mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, nandyan muli ang tsansa ng mga madalas sa pagkulimlim at may mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin po na wala namang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mainit po, no? Kagaya dito sa may Tacloban City hanggang 34 degrees Celsius. Sa may Cebu City naman and Davao City, pagsapit ng tanghali bukas hanggang 32 degrees, habang sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. For the next 24 hours, dahil po sa southwest monsoon, posible pa rin na humigit sa 50 millimeters ang dami ng ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inulit natin, ito yung mga areas po na pinakang nakaharap po dito sa may southwest monsoon natin. So may tendency na magkaroon ng mga paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Nandiyan pa rin yung possibility ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings sa mga areas na ito. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha. Mas tumataas yung chance ng landslides at flash floods dito sa mga areas na to given na ilang araw na po diyang umuulan. Kaya mag-ingat po sa banta ng baha at makipag-ugnayan sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation. For today and tomorrow, wala naman tayong nakikitang gale warning or banta sa mga delikadong alon. Expect lamang dito sa may northern Luzon, gayon din sa mga seaboards po dito sa may Zambales, Bataan, at dito sa may western Mimaropa, asahan yung hanggang 3.5 meters na siyang delikado pa rin po for our small sea vessels at yung ating mga kababayan na nangingisda. But yung other seaboards dito sa may Kabikulan and Quezon, pababa ng Visayas and Mindanao, generally banayad hanggang katamtaman naman ng taas sa mga pag-alon. Sa susunod na 2 araw, aasahan po paminsan-minsan nagiging maalon kapag meron tayong mga thunderstorm or malalakas na buhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin. At simula naman sa Thursday hanggang sa kalagitnaan ng August, meron po tayong aasahan pa rin mga pag-ulan dito sa western side ng Luzon. Yan po epekto pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat. At may tendency na kapag meron tayong tropical storm or higher na kategorya ng bagyo, dito sa may silangang parte ng bansa ay posibleng ma-enhance muli
ang southwest monsoon at lalakas ito, estimated at worst pagsapit po ng weekend. So simula po sa Thursday hanggang Saturday, pinakang uulanin pa rin ang Ilocos Region, Cordillera Region, Batanes and Babueng Group of Islands. Gayon din ang halos buong Central Luzon, inuulit natin. Most of Calabarzon, gayon din ang Metro Manila, at dito rin po sa may Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, at northern portion of Palawan. So make sure po na meron tayong baon na payong or kapote kung lalabas po ng bahay. At again, mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha, pang-apaw ng mga kailugan, at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, inuulit natin yung mga nasa eastern sections. Sila naman yung mas maaraw ang panahon or bahagyang maulap lamang ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Kabilang na dyan ang Legazpi City. Sa ating mga kababayan naman sa Visayas, asahan ng mainit at maalinsangan na panahon sa susunod na mga araw. Pinakamainit po sa may area ng Tacloban hanggang 34 degrees Celsius pagsapit po ng tanghali. So make sure na hydrated tayo. Habang dito naman sa may western section, kabilang po ang Iloilo City, may tsansa pa rin ng mga pagkulimlim paminsan-minsan at yung mga isolated na ulan. Sa Metro Cebu, mainit din po at fair weather conditions naman simula po sa Thursday hanggang sa weekend. Habang dito naman sa Mindanao, patuloy pa rin ang magandang panahon or maaraw na panahon mula sa umaga hanggang early afternoon. At pagsapit po ng hapon hanggang gabi, partly cloudy to cloudy skies for many areas dito sa may Mindanao at may tsansa pa rin po ng mga kaulapan lalo na doon sa malapit sa mga kabundukan dito sa may northern Mindanao and Caraga region. Sasamahan din po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. At ang temperatura natin, please take note, sa may Cagayan de Oro City, posibleng umabot sa 35 degrees Celsius. Ang ating sunset, 6:21 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas, 5:42 ng umaga.